Ito yung lalaking tumira sa gitna ng Pacific Ocean sa loob ng 438 days. Oo, 438 days. Siya si Jose, isang veteranong mangingisda. Kasama dapat niyang regular na partner niya para mag-fishing. Pero absent si kuya. Pero hindi pwedeng mapurnadang fishing ni Jose. Kaya eto siya, naghanap ng substitute. Enter Ezekiel, isang 23 years old na walang experience sa fishing. Hindi pa nga nila alam mga apelyido ng isa't isa eh. Pero sige, tara sakay. Ang plano, isang 30 hours na fishing para manghuli ng shark, marlin, sailfish at kung ano-ano pa. Pero boom! Pagkaalis pa lang nila, grinit agad sila ng napakalakas na bagyo na parang eksena sa pelikula. 5 araw ng napakalakas na bagyo. 5 araw ng walang tigil ng hampas ng alon. Parang sinasabi ng dagat na, bahala kayo sa buhay nyo. Ang bangka nila, isang 7 meters na fiberglass skiff. Wala itong bubong, walang sails, at ang motor, nasira dahil sa bagyo. Kasama pa dyan ang nalobat na radio. Kaya ang communication, goodbye. Para silang napadpad sa gitna ng nowhere. Pero kahit ganon, nakahuli pa din sila ng 500 na kilos ng isda. Pero dahil sa lakas nga ng bagyo, wala din itong kwenta. Kaya tinapon na lang nila lahat para gumaan ang bangka. Sinubukan din niyang tumawag sa kanyang bossing bago pa malobat ang radio. Pero guess what? Hindi din sila nahanap ng rescue team. Ang visibility daw kasi ay parang sa horror movie. Puro na lang fog at ulan. Habang lumilipas ang araw, natutunan nilang mabuhay gamit kung anong meron lang sila. Si Jose, parang naging Tarzan sa karagatan. Nakakakuha siya ng isda, pagong, jellyfish, at seabirds gamit lang ang kanyang kamay. Kahit parang hilaw na sashimi ang kinakain nila araw-araw, tuloy pa rin ang laban. Kasi saan ka nga naman, di ba? Sa may makakain o sa wala. Pero sa tubig, kapag may ulan, jackpot. Pero kapag wala, umiinom sila ng turtle blood o sarili nilang ihi. Oo, parang fear factor lang. Pero ang kaibahan, walang premyo. After ilang months, hindi kinaya ni Ezekiel ang survival mode sa gitna ng karagatan. Nagsimula siyang mawala ng gana sa pagkain kasi nga hilaw ang mga kinakain lang nila. Hanggang sa nagkasakit siya at namatay sa gutom. Bago siya mamatay, nangako si Jose sa kanya, "Huwag kang mag-alala, hindi kita kakainin." At yun naman daw talagang ginawa niya. Pero inamin din niya na sobrang lungkot sa mga sumusunod na araw. 6 na araw niyang tinabi ang bangkay ni Ezekiel at kinakausap niya ito. Pero sa takot na baka mabaliw, tinapon niya din agad. Ngayon, mag-isa na si Jose. Sa tuwing makakita siya ng malaking barko, sumisigaw siya, nagwe-wave siya. Pero sa kasamang palad, walang tumutulong. Kasi masyado siyang malayo at hindi siya kita. Kaya ang ginawa niya, binilang niyang phases ng buwan para manatiling grounded sa panahon. Lumipas ang 15 months, finally nakakita siya ng lupa. Umabot siya sa isang islang parte ng Marshall Islands. Walang sapatos, namamaga ang paa, at sobrang gutom na gutom. Pinuntahan niya ang isang bahay at dun siya natagpuan ng mga lokal. Pagkatapos ng 438 days sa gitna ng dagat, parang milagro ang nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng anemia at sobrang takot na takot niya sa tubig. Pero buhay siya guys. Umuwi siya sa El Salvador at kwento ang lahat sa isang reporter na si Jonathan na nagsulat ng librong 438 days. Pero teka, hindi doon natapos ang kwento. Nung lumabas ang libro, ang pamilya ni Ezekiel nagsampa ng kaso laban kay Jose. Paano daw nakasurvive ng 438 days si Jose nang walang kinakain? Kaya malamang daw si Ezekiel ang kanyang naging pagkain. Pero lahat ng to dininay ng kampo ni Jose. Kaya guys, kung sa tingin nyo mahirap ng buhay mo ngayon, isipin mo na lang si Jose. Kung nakaya niyang mabuhay sa gitna ng dagat ng 438 days, kaya mo ring harapin ang anumang hamon sa buhay mo.